Welcome back sa Entrepreneurs Cyberspace Guide, kung saan tinutulungan ka namin magtagumpay online, safely, smartly, and successfully. Ako si Aaron at sa episode na to, pag-usapan natin ng isang digital powerhouse social media. Kapag maayos ang paggamit, pwede mag-viral ang business mo in the best way. Pero kapag careless, naku, pwede kang mabash, mawalan ng tiwala o ma-compromise ang security mo. At para tulungan tayong i-explore ang power and pitfalls ng social media, kasama natin ngayon ang isang college student at aspiring entrepreneur. Please welcome RB. Hey Aaron, thank you for having me. Sobra excited ako makasama dito. Social media talaga ako main way ko to connect with other students and promote my project. Awesome! So let's dive in. Anong platform ang madalas mong ginagamit for your entrepreneurial works? Firstly, Instagram and LinkedIn. Instagram is perfect for visual and casual na connection sa audience. Yung LinkedIn naman para sa visibility and networking with personality. Tama, magandang combo yan. Building community and trust. Pero sabi nga nila, with great power comes great responsibility. Pag-usapan natin ang mga opportunities muna. Gumagamit ka ba ng tools like Hootsuite and Sprout Social? Yes, recently ko lang na-try ang Sprout Social. Doon ko nalaman na may mga tao nagtatag sa content ko without me knowing. Parang may digital radar akong bigla. Exactly. Yan ang tinatawag na social listening. Sobrang useful to track trends, feedback, and even negative comments before maging issue. Pero ngayon, switch tayo to pitfalls. One big issue is oversharing. Na-experience mo na ba to? Nag-post ako dati ng Beyond the Scene video. Hindi ko napansin na nakita pala sa whiteboard yung lasing namin. Buti na lang na-delete agad, pero lesson learned talaga. Classic mistake, pero magandang reminder. Isa pa sa common pitfalls, security. Kumusta ang password hygiene mo? Gumagamit ka ba ng multi-factor authentication? Ngayon, oo na. After ma-hack ang account ng friend ko at ginagamit mang post ng spam, agad ko nang in-update lahat ng settings ko. Smart move. Lastly, yung mga tune deaf na post, naalala mo ba yung start up sa California na na-post ng meme na sobrang nag-backfire? Yes, nabasa ko yung nawalan sila ng sponsor tapos nag-public apologies pa. Ayan na nga, kahit mabuting intensyon mo, minsan iba ang dating. Kaya important ang content calendar at brand voice guidelines. Ito ang tips. Planuhin ang post gamit ang content calendar. Mag-set ng social media policy para sa team mo. I-monitor lagi ang inbox at comment section. Gamitin ang multi-factor authentication. At last, think before you post. Context is everything. Ang daming natutunan. Definitely, ayusin pa yung posting process ko after nito. And that's a wrap for episode 2 ng Entrepreneurs Cyberspace Guide. Thank you ulit kay RB sa pag-join sa atin. Tandaan, social media is just a tool. Gamitin ito ng intentional, ethical, at secure para maging isa to sa pinaka-powerful mong assets. Join us next time as we explore the Internet of Things.
at kung paano natin mapoprotektahan ang smart device natin bilang entrepreneurs. Hanggang sa susunod, stay safe and savvy online.